Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung kakaibang balita dahil sa yung bumagsak na jet fighter ng Amerika diyan sa Strait of Hormuz. Yung bago lang na bumagsak ay kakaiba ang tumera nito. Sabi ng piloto, alien daw yung tumera sa kanila, kaya nasira yung kanilang eroplano at bumagsak. Mabuti nga lang ay nakapag-eject kaagad sila. At bago sila makapag-eject ay nakita nila kung anong klasing mga sasakyan sa himpapawid ang tumira sa kanila. Ito yung bumulaga sa kanila, oh. Parang jellyfish daw, tingnan. Ayan, oh. Interconnected yung mga maliliit na parang drones. At sa itaas yun yung mothership. At sabi ng piloto, nakakita siya ng alien. Mga alien daw. Naku, grabe, gumagamit na pala ng alien technology ngayon ang China, no? At ang Iran. Well, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, atin panoorin ang balita galing sa Daily Jagran ng India Channel. Narito ang video. He confirmed what brought the F-15E down. Until now, CNN has reported on what the pilot told intelligence officials in his debrief. And the account he gave has left the US intelligence community divided, alarmed, stunned, and asking questions nobody has clean and clear answers to. Now, the pilot described looking up in his final moments before ejecting and seeing something he had never seen before. Multiple drones in the sky, interconnected, moving together as one unit. Smaller drones hanging below larger ones like legs dangling from a body. Imagine, the formation looked like a jellyfish floating through the air. One source familiar with the debrief told CNN directly, and I quote, multiple drones interconnected and moving as one with smaller drones below the bigger drones like legs. Real alien stuff. Another official said the pilot described the sky around him as a minefield of drones. And when intelligence officials questioned him during the debrief, they reportedly asked him point blank, and I quote, "Are you sure what you saw, you are saying you saw?" So what is this technology actually? Now let us break it down simply, viewers. Alright, so anong technology ba ito? Ito ba talaga ay alien technology or ito ba talaga ay mga alien na tumira sa F-35 ng Amerika? Ang F-35 ay stealth yan eh. Yan ay 5th generation jet fighter. Napaka-moderno niyan. Ngayon, may capability ba ang Iran na gumawa ng ganito? Sobrang high-tech to eh. So, ibig sabihin, sabi ng mga eksperto ay tanging China lamang at Russia ang pwedeng makagawa ng mga imbensyon na ito. Kaya dito nakikita natin na meron talagang tumutulong sa Iran. Kaya na-shoot down nila yung tatlo ng jet fighter ang bumagsak diyan sa Strait of Hormuz. Mukhang pang-apat yung isang Warthog 18 attack jet fighter ng Amerika bumagsak din dahil sa mga drone na yan. Ngayon, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, bakit hindi nakikita ng piloto ang mga drone na yan? Ang dami-dami, di ba? Parang jellyfish. Parang nakatali sila, no? At parang legs nga sila ng jellyfish. Ito yung explanation ng mga eksperto. Itong mga ganito daw na mahina ang mabagal ang kilos, lalo na stationary, ay hindi daw yan ma-detect ng radar ng mga jet fighters. Yung ma-detect daw ng radar ay yung mga mabilis. Yung mga missile, eroplano, na itong may bilis talaga, hindi yung umi-standby lang. Kasi itong mga mahina at mabagal na kumilos na mga drone katulad nito, ay magrehistro daw yan sa radar na mga ibon. Mga ibon lang daw yan o mga butterfly, ganun yung ma-detect ng radar kasi hindi nga siya mabilis. Ang radar kasi ay nakadesinyo yan sa mga missile na mabibilis, mga eroplano na mabibilis. Kaya hindi nakikita ng piloto, hindi nakikita ng computer ng AI, AI pilot ang AI na kasi ngayon eh. Hindi nakikita ang mga ganyan kasi hindi siya tumatakbo ng mabilis. Naka-standby lang kasi sila sa clouds. Kaya tuloy mukhang alien kung tingnan, nakakagulat talaga, no? Alright, balik tayo dito kay
Danica Dawad ng Daily Jagran. What the pilot may have witnessed is called a meshed drone swarm. The way it works is this: a large mothership drone goes high up into the air and acts as a command and control platform. Smaller drones connect to it and to each other through a mesh network similar to the technology used to provide internet access in remote areas. Now the entire swarm then moves together as one coordinated unit controlled by potentially a single operator on the ground. Now from a distance, with a large drone at the top and smaller ones hanging below and around it, the formation looks exactly like a jellyfish in the sky. Swarm capabilities was believed to exist in only two countries, China and Russia, not Iran. If Iran has genuinely developed or acquired this technology, it represents a seismic shift in what this country is capable of on the battlefield. A drone expert told the New York Post that Iran developing such a system with possible Chinese or Russian assistance was not a surprise. His words, and I quote, are, "They are adapting faster than us. Iran has spent years developing capabilities designed to offset the overwhelmingly conventional advantage of the US." And O ito na mga ka-Golden Boy, sa palagay ko ay China ang may-ari nitong ganitong klasing drones na parang jellyfish na naka-standby lamang sa mga ulap. At well, ang ulo nito ay malaking mothership at ang baba nito ay parang mga galamay, no, na mga nakatali na mga interconnected na mga drones na mayroong mga dalayatang mga bombayan katulad ng ginagamit sa Ukraine. Ngayon, pinag-aralan talaga nila ang conventional weapon ng Amerika. Ang radar system kasi ng mga eroplano, ng mga jet fighters, ay hindi nakapag-detect ng mabagal. Yung kasing bagal lang ng lipad ng ibon, hindi yun na-detect ng radar. Kaya hindi nakikita ng piloto na mayroon palang mga drones na naka-standby sa kaulapan. At siyempre siguro ay swarm, di ba? Umatake by swarm. Itong marami talaga parang mga ibon na biglang sasalubong sa jet fighter. Of course, tatama yun. At masisira talaga ang eroplano kapag masabugan siya ng mga bomba galing sa mga drones. Kaya ito yung sobrang low-tech. Low-tech yan na kagamitan pero hindi ma-detect ng napaka-high-tech na radar system ng Amerika dahil sa hindi nga disenyo yung mga jet fighters para mag-detect ng mga singbagal ng ibon na lumilipad na mga bagay sa kalangitan. Ano sa palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Ito'y sa Russia ba? Kasi sabi kanina, sabi ng anchorwoman kanina ay Russia lang at China ang may kapabilidad na gumawa nito at hindi Iran. At pwede rin inasimbol din sa Iran yan, pero ang mga pisan yan ay galing mismo sa tingin ko sa China talaga. Mga kababayan, grabe no. Kapag magka World War III pala ay mabulaga ang Amerika sa mga imbensyon ng China. Pero ngayon napag-aralan na yan ng Amerika na kailangan gumawa sila ng radar system na ma-detect yung mga mabagal lumipad na bagay sa kalangitan. At kapag nangyari yon, lagot itong China. Ubos lahat ng drones na katulad nito. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Malaking tulong yan. At sa aking event followers, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.